Napaisip ako na kahit galit ito sa akin ay alam ko na may muntimpuang pa rin ako sa puso niya. Baby, pwede ba akong dumalaw sa inyo? Tanong ko sa kanya. Bakit? Bakit mo ba ginagawa ang mga bagay na ito, Miguel? Okay na kami na wala ka. Tanong niya sa akin. Gusto ko sanang bisitahin ng mga bata. Sagot ko sa kanya. Para ano? Para kunin ang loob nila pagkatapos paaasahin mo na naman? Hindi mo sila pwedeng makita. Mas okay na wala ka at mas mabuti na bumalik ka na sa Manila. Sabi niya sa akin. Okay. Sagot ko sa kanya at pinagpatuloy ang pagmamaneho ko pabalik sa bake shop. Kung sa tingin niya ay mapipigilan niya ako, nagkakamali siya dahil lalo ako nagiging porsigido na makasama ulit sila. Hinihintay ko na lang ang update ng agent ko. Nang makarating kami sa bake shop ay bumaba ito kaagad. Napahinga na lang ako ng malalim habang tinatanaw ko siya papasok sa loob ng bake shop. Hindi na ako bumaba pa at nilisan ko na lang ang lugar. Kahit na hindi ako nakapang-opisina ay dumiretso ako sa opisina ko. Nakita ko ang gulat sa mata ng mga empleyado ko. Good morning, sir. Bati nila sa akin. Good morning. Formal na sagot ko sa kanila. Pagpasok ko sa opisina ko ay humiga kaagad ako sa sofa. Muli kong inalala ang masarap na sandali na pinagsaluhan namin. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako type, baby. Lalo na ngayon na araw-araw na kitang dadalawin. Nakangising sabi ko. Umidlip muna ako. Nang magising ako ay saktong lunchtime na. Nagpa-deliver na lang ako ng pagkain at dito mismo kumain sa office ko. Tinapos ko rin ang ibang mga trabaho ko dahil mamayang hapon ay babalik na naman ako doon sa bake shop. Kahit magtaray ka pa, baby, maganda ka pa rin. Nakangiting kausap ko sa larawan niya sa phone ko. Araw-araw na lang ay kinukulit ako ni Miguel. Minsan, kahit na anong pagtataray ko ay hindi siya apektado. Hindi man lang tumatalab sa kanya ang pagtataboy at pagsusungit ko. Si Jeff naman lagi siyang tumatawag dahil wala siya dito sa Iloilo. Ngayon kasi pumunta siya ng Manila dahil may ipinapaasikaso sa kanya ang mga magulang niya. Hello, Sonny? Sorry kung hindi ako nakabisita sa inyo. Nasa Manila kasi ako. Saan niya? Sa kabilang linya. Hello, Jeff. Okay lang. Ingat ka dyan. Kayo din. Take care. Bye. Bye. Sagot ko bago ko ibinaba ang tawag. Sa bawat araw na dumadaan ay palagi na lang nasisira ang araw ko. Masyado itong makulit at kahit na magsalita ako ng masasakit na mga salita ay walang epekto sa kanya. Minsan napapaisip ako kung ano kaya ang ginawa niya noong nasa Amerika pa siya. Alam ko na confident siyang tao pero ang mag-joke, hindi ko alam na marunong pala siya noon. Nahuhuli ko pa ito na namimigay ng LC perfume sa mga staff ko. Medyo naiinis ako ng very light kasi naman ako hindi niya naaalalang bigyan. Halata nagpapalakas siya sa mga tauhan ko. Pinagdidiinan talaga niya na asawa ko siya. Kung minsan binabalikan pa niya ang nakaraan kaya labis na inis ang nararamdaman ko dahil nahihiya ako sa mga lumalabas sa bibig niya. Gusto ko siyang gulpihin pero naisip ko na hate ko pala ang violence kaya yung pagpipigil ko ay nasa maximum level na ng pasensya ko. Hindi ko maiwasan na manghinayang sa nangyari sa amin noon. Siguro masaya na sana kami ngayon. Alam ko rin na karapatan niyang makilala ang mga anak niya pero wala pa akong lakas ng loob na sabihin sa kanya. Natatakot ako na kunin niya sa akin ng kambal. Kasama na rin ang puso ko dahil hindi ko kayang itanggi na hanggang ngayon ay may bahagi pa rin ang puso ko na pag-aari niya. Akala ko na wala na ito pero nandito pa rin pala siya. Nababalot ng takot at pangamba ang puso ko. Ayokong saktan sa Jeff at sinusubukan ko na ibaling sa kanya ang pagmamahal ko. Sa lahat ng ginawa niya para sa akin, alam ko na kulang pa ang pagmamahal na ipinaparamdam ko sa kanya. Hindi ako sigurado kung naipaparamdam ko nga ba sa kanya. Lagi na rin akong puyat ngayon dahil sa kagagawa ni Miguel. Lagi na lang niya akong hinahalikan at ako na may simarupok, bumibigay din kaagad. Ay, patulugin mo naman ako, Miguel. Kausap ko sa sarili ko. Kahit na puyat ako'y pinipilit ko na pumasok sa shop. Hinihiling ko na sana naman wala na ito ngayon sa shop dahil baka pipilayan ko na talaga siya. Sorry po Lord pero nakakawala talaga siya ng pasensya. Ang lakas kasi ng saltik niya. Ayoko po ng violence pero dahil sa kanya baka magustuhan ko na. Late akong pumasok ngayon sa shop at sa tingin ko'y wala naman siya kasi nakahinga ako ng maluwag. Pero nagkamali ako dahil pagpasok ko'y ginulat niya ako. Good morning! Kaya ang bag ko'y naihampas ko sa mukha niya dahil nagulat talaga ako. Baby, ganyan ka bang mag-good morning pabalik? Ay, sakit na mukha ko, baby. Baby naman, kapag ito nabawasan, sisingilan kita. Saan niya sa akin? Tigilan mo ako. Kasalanan mo rin.
Kasi nagugulat ka. Ayan tuloy ang napapala mo. Pagtataray ko sa kanya. Gusto lang naman kitang surprise eh. Pero ito pala yung gagawin mo. Kiss mo na lang ako para mawala na ito kagad. Sagot niya na nagpakulo na naman ang dugo ko. Diyan ka na nga. Baliw, kiss mo mukha mo. Galit na ani ko sa kanya sabay pasok sa office ko. Hindi ko napansin na sumunod pala ito sa akin. Grabe ka na talaga, baby. Hindi ka na naawa sa akin. Samantala dati, nung nakapag-away ako sa bar, ang bilis mong dumating dahil nag-aalala ka sa akin. At yun pa ang first time natin, di ba? Pagdadrama niya. So anong connect? Alam mo, bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakalam at hindi ako naawa sa'yo, no? Kunwari, sabi ko sa kanya. Wala namang connect, baby. Sabi niya. Wala naman pala, kaya manahimik ka na dyan. Saan ko dito? Baby, pwede ba akong pumunta sa bahay niyo? Gusto ko lang bisitahin ng mga bata. Hingi niya ng permiso sa akin. Sa totoo lang, kahapon nagpaalam na siya at ngayon nagpaalam ulit siya. Sige, pero saglit ka lang doon ha, at ayoko na magtatagal ka. Sabi ko sa kanya. Sige, misis ko, alis na ako. Mabilis na kilos niya habang nagpapaalam. Oops, saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Sa bahay niyo, misis ko. Pupunta ako, kasi sabi mo lang ngayon, di ba? Sagot niya sa akin. Hindi ka pwedeng pumunta doon na wala ako, kaya sasama ako. Sabi ko sa kanya. Nakita ko ang lawak ng ngiti niya nang sabihin ko iyon. Okay, baby, sabi mo eh. Nakangiting sabi niya. Lalo tuloy siyang gumagwapo sa paningin ko pero hindi ko pwede ipakita sa kanya kaya idinaan ko sa pagsusungit. Pwede ba, Miguel? Tigilan mo na katatawag sa akin ng misis ko at baby ko dahil wala na tayo, okay? Naiirita kong sabi sa kanya. Liligawan na lang kita para maging baby kita ulit. Sabi nito sa akin habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Nakikita ko sa mga mata niya ang sinseridad pero ayokong umasa. Palaging sumasagi sa isipan ko si Jeff. Posible kayang mahal ko na si Jeff? Nagpaalam muna ako sa mga staff ko na aalis ako. Guys, kayo na muna bahala dito ha. Paalam ko sa kanila. Sige po ate, ingat po kayo. Sumakay kami sa kotse niya kahit na malapit lang at walking distance lang ang bahay namin. Nagmaneho pa rin ito. Tahimik lang kami pero bigla itong may tinanong sa akin na talaga namang nanlamig ako. If you don't mind, sinong ama ng kambal? Napag-alaman ko kasi na hindi si Jeff ang daddy nila. Tanong niya sa akin. Parang nalunok ko ang sarili kong dila. Hindi ako sumagot dahil kahit ako hindi ko alam ang sasabihin at paano niya nalaman na hindi anak ni Jeff ang mga ito. Bakit mo na itanong? Paano mo nalaman? Nautal ako pero nangingibabaw ang galit sa boses ko. Hindi ito sumagot kaya nakuha ko kaagad na nagpa-imbestiga siya. Wala siya dito. Nasa malayo at iniwan ako. Patay na nga siguro yun eh. O nalunod na siguro sa sabaw. Sagot ko dito. Talaga baby? Sa sabaw? Meron bang ganun? Naaliw na tanong niya. Kumunot ang noo ko. Siguro para sa kanya nakakatawa ang sagot ko. Itong bibig ko kasi kung ano-ano na lang ang lumalabas. Meron. At kung ako sa'yo, huwag mo nang itanong ulit sa akin. Dahil matagal ko nang ibinaon sa limot ang duwag na iyon. Sagot ko sa kanya habang nakatingin sa labas. Hindi ito nagsalita pa. Hanggang sa nakarating kami sa bahay ay tahimik lang ito. Hindi ko tuloy maiwasang mangamba. Matalino si Miguel kaya alam ko may isip niya ang posibilidad na anak niya ang kambal. Ayoko sabihin sa kanya kahit nasabihin man nila na masama ako o makasarili. Nais kong ilayo ang anak ko sa posibilidad na masaktan ulit kami. Hindi ko naniniwala na nagbago na ang magulang niya. Kung sakali mang sabihin niya sa akin, alam ko na hanggang ngayon ay ayaw pa rin sa akin ng mommy niya. Tinigil ko na ang pag-iisip at bumaba na sa kotse at pumasok na sa bahay. Nang makarating kami sa bahay ay si tita at ang kambal lang ang nandoon. Nasa school pa ang dalawa. Pagpasok ko ay agad akong tinanong ni tita. Kylie, ang aga mo naman atang umuwi ngayon. Tanong niya sa akin. May kasama po ako tita. Sagot ko sa kanya. Kasama? Sino? Si Miguel po tita. Sagot ko. Tumingin si tita sa akin. Alam ko kung ano ibig sabihin ng tingin niya. Kaya umiling ako para iparating sa kanya na hindi ko pa sinabi kay Miguel ang tungkol sa mga bata. Nasaan siya? Miguel, pumasok ka na nga. Mataray ko na tawag sa kanya. Nakita ko naman na sumilay ang ngiti sa labi ni tita. Alam ko na natutuwa ito. Magandang araw ho, tita. Magandang araw din sa'yo. Matagal din tayong hindi nagkita. Sabi sa kanya ni tita. Tumingin ako kay Miguel at nakita ko na may dumaan na lungkot sa mga mata niya. Nako, pasas-pas na. Umasok ka na dito. Bawal ka magtagal sa pintuan dahil may buntas dito. Di ba, Kylie?
Oo. Nag-aalangan na sagot ko. Sino po, tita? Tanong ni Miguel. Si Kylie. Sagot ni tita. Nanlaki ang mata ko dahil hindi ako makapaniwala. Mabubuntis pa lang. Dagdag ni tita. Umasim bigla ang mukha ko sa sinabi ni tita. Minsan lang ito mag-joke pero napaka-corny naman. Pwede ba kitang makausap, tita? Tanong ni Miguel. Oo naman, iho. Kylie, iwan mo muna kami. Sabi ni tita. Importante ba yan? Ayaw niyo na marinig ko? Nagtatakang tanong ko. Oo, gumawa ka na lang ng stock na bisita mo. Utod sa akin ni tita. Lumapit ako kay tita. Bulong mo sa akin mamaya, tita, ha? Bulong ko dito. Tawa lang ang isinagot sa akin ni tita. Nilapitan ko muna ang kambal at hinalikan. Kumusta naman ang babies ni mommy? Tanong ko sa kanila. Ngumiti lang sila at bumalik sa paglalaro. Nang lingunin ko ang dalawa'y hinihintay talaga nila ako na makaalis bago nila simulan ng pag-uusap. Ito na, aalis na. Sad ko sa kanila. Nakita ko na ngumiti si Miguel. Alam ko na aaliw ito kaya inirapan ko siya. Naganap ako ng pwede kong gawing snack. Pero naisip ko na tanghali na kaya magluluto na lang ako ng tanghalian namin. Naglabas ako ng gulay at karne. Naalala ko na mahilig ito sa tinola kaya yun na lang ang niluto ko. Mamayang hapon pa naman uuwi ang dalawa kaya konti lang ang iluluto ko. Naging abala ako sa pagluluto at hindi ko na naisip o nag-abala na silipin sila sa salas. Nang matapos ako'y naglinis muna ako ng kusina. Naghain na rin ako at tinawag ko na sila pero nagulat ako dahil bigla na lang sinampan ni tita si Miguel. Ano po nangyayari dito? Wala, baby. Sagot sa akin ni Miguel. Bakit niyo po sinampal si Miguel? Nagtatakang tanong ko. May lamok ka sa anak? Sagot niya sa akin. Lamok? Oo, baby. May lamok kasi na dumapo sa pisngi ko. Sagot niya sa akin. Naku, tita, baka ipakulong ka niyan. Sanampal mo. Pagbibiro ko kay tita. Baka siyang ipakulong ko sa mga kalokohan niya. Sagot naman ni tita. Po, kakain na ba tayo? Naamoy ko na kasang niluto mo. Saad ni tita sabay alis sa harapan ko para pumunta sa hapagkainan. Tumingin naman ako kay Miguel pero nagkibit balikat lang ito sa akin. Nagdududa tuloy ako sa kanilang dalawa. Tara na, mananghalian na tayo. Alo ko sa kanya. Pwede ba, baby? Bakit ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya. Siyempre gusto ko. 2 years ago pa yung huling kain ko na luto mo. Sagot niya sa akin. Umiwas naman ako ng tingin dahil ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Sumunod ka na lang sa akin. Sabi ko sa kanya. Pinilit ko maging normal sa harapan na para bang hindi ako apektado sa sinabi niya. Ano pang hinihintay niyo dyan? Tawag sa amin ni tita. Dinaanan ko ang kambal at binuhat pero nagulat ako nang kunin ni Miguel sa akin sa Simon. Ako na magkakarga. Sabi niya. Naku, ako na lang. Kaya ko naman at para makakain ka na. Saad ko sa kanya. It's okay, baby. Ako na magpapakain kay baby. Sabi niya sa akin. Tumingin ako kay tita. Nginitian niya ako. Gusto niyang hayaan ko si Miguel. Sige, ikaw na bahala. Ngumiti ito at umupo na kami. May high chair naman ang kambal kaya hindi na kami mahihirapan sa pagpapakain. Nagsimula na ako maglagay ng kanin sa plato niya. Napatigil ako dahil nakatingin ito sa akin. Sorry. Sige, ikaw nila maglagay ng pagkain mo. Sabi ko sa kanya. Hindi naman ito nagsalita at nagsandok ito ng ulam at inilagay sa maliit na mangkok. Nagsimula na kaming kumain. Ako ay nagpapakain kay Samuel at siya naman kay Simon. Ang sarap pa rin na luto mo, baby. Kagaya pa rin ng dati. Sabi niya. Hindi naman mag-iiba ang lasa niyan kahit na naghiwalay tayo. Wala sa sariling sabi ko. Natahimik ito at pinagpatuloy na lang ang pagkain niya. Hindi ko maiwasan na pagmasdan sila ng anak niya. Umiwas ako ng tingin dahil ayoko na mahuli niya ako nakatitig sa kanya. Pero sa loob ko'y masaya ako dahil inaasikaso niyang anak niya kahit na hindi niya alam na anak niya ito. Nang matapos akong kumain ay inasikaso ko muna ang anak ko. Nagpasya na rin ako na hindi na papasok sa trabaho. Miguel, hindi ka pa ba uuwi o papasok sa trabaho mo? Tanong ko sa kanya. Dito lang muna ako, baby. Okay lang ba? Wala naman akong trabaho ngayon. Sabi niya sa akin. Ikaw ang bahala. Baka kasi maabala namin ang trabaho mo. Saad ko sa kanya. Hindi naman kayo abala sa akin, baby. Masaya nga ako dahil pumayag ka na dumalaw ako rito. Sana kagaya pa rin tayo ng dati, Miguel. Tanong na hindi ko maisatinig. Okay, ikaw ang bahala.
Sabi ko sa kanya bago pumasok sa kusina para maghugas ng mga pinagkainan namin. Wala ka bang balak na ipakilala sa kanya mga anak niya? Tanong ni tita sa akin. Mayroon naman tita, pero hindi pa ako handa. Sasabihin ko rin sa kanya ang lahat. Sabi ko kay tita, sana ibigyan mo siya ng pagkakataon na makasama mga anak niya. Saad ni tita bago lumabas sa kusina. Paano ko ba gagawin kung patuloy ako nakakulong sa nakaraan? Paano si Jeff? Hindi ko kayang saktan ng damdamin niya. Hindi ko na malaya na may pumatak na luha sa mga mata ko. Agad ko itong pinunasan. Hindi ko gusto na makita nila akong umiiyak. Inabala ko ang sarili ko sa paglilinis sa kusina. Nang matapos ako'y lumabas na ako at pinuntahan ko ang kambal. Nakita ko na nakikipaglaro si Miguel sa mga anak niya. Natuwa ako sa nakikita ko. Hindi ko talaga akalain na matatagalan niya ang kambal. Makukulit na kasi ang mga ito. Takbo doon, takbo rito ang ginagawa nila. Tanghali pa lang kaya hindi ko alam kung ano susunod ko na gagawin. Siguro'y maglalaban na lang ako. Miguel, okay lang ba nabantayan mo ang kambal? Maglalaba lang ako. Sabi ko sa kanya. Okay, baby. Ako nang bahala sa kanila. Sagot niya. Kapag may kailangan kayo, tawagin mo lang ako. Paalala ko sa kanya. Okay, baby. Sagot nito sa akin. Pumunta ako sa likod ng bahay at nagsimula na ako maglaba. Naging abala ako sa paglalaba at nagulat ako nang bigla na lang ito nagsalita sa likuran ko. You need help? Tanong niya sa akin. Nakakagulat ka naman? Sabi ko sa kanya. Bakit ka nandito? Sinong kasama ng kambal? Si titang kasama nila. Sagot niya sa akin. Kaya ko na to. Pumasok ka na sa loob at baka mabasa ka pa dito. Sabi ko sa kanya. Are you sure na okay ka lang dito? Tanong nito sa akin. Oo naman. Palagi ko itong ginagawa kaya okay lang ako dito. Ayaw mo ba na tulungan kita? Miguel, wag na makulit. Pumasok ka na sa loob. May inis na sabi ko sa kanya. Galit ka na naman, baby. Pero kahit galit ka, sobrang ganda mo pa rin. Nakangiting sabi niya sa akin. Alam mo, tigilan mo ako. Para ka na talaga may saltik. Saad ko sa kanya. Ano bang gusto mo, baby? Serious type o may sense of humor? Tanong nito sa akin. Wala. Mabilis na sagot ko sa kanya. Dahil ba kay Jeff? Bakit nasali si Jeff sa usapan natin? Tanong ko sa kanya. Mahal mo ba si Jeff? Bakit mo tinatanong? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Seryosong sagot ko sa kanya. Sige, pasok na ako sa loob. Paalam niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng guilt. Pero bakit ako makukonsensya? Tanong ko sa sarili. Natapos na lang ako sa paglalaba pero pakiramdam ko'y lutang ako at wala sa sarili. Hapon na ako natapos kaya nagpasya ako na mamalengke muna. Wala namang naging problema habang nandito si Miguel. Naging mabait naman ang mga bata. Tita, pupunta muna ako sa palengke. Paalam ko dito. Sige, mag-iingat ka. Sabi ni tita sa akin. Opo. Sagot ko. Baby, wait. Rinig kong tawag sa akin ni Miguel. Bakit? Tanong ko sa kanya. Sasama ako. Ha? Sasama ka? Tanong ko sa kanya. Oo, baby, sasama ako. Sagot niya sa akin. Sigurado ka? Tanong ko ulit sa kanya. Yeah? Tipid na sagot niya. Okay, ikaw bahala. Sagot ko sa kanya. Hindi ko talaga malaman ang trip ng taong ito. Pagdating namin sa palengke, naririnig ko ang bulungan at tilian ng mga kababaihan na nandoon. Ang gwapo si. Rinig ko sabi ng mga babae na nandito. Oo nga, parang artista. Tilipa na sabi ng isa. Sana talaga hindi ka na sumama. Inis na sabi ko sa kanya. Nagsiselos ka ba, baby? Hayaan mo sila dahil sa'yo lang naman ako. Anya sa akin. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Bakit naman ako magsiselos? Ayoko lang kasing takaw atensyon ka. Hindi ako makapamili na maayos. Sabi ko sa kanya. Okay. Kabit balikat na sagot niya sa akin. Napapikit na lang ako sa inis. Hindi ko siya pwedeng awayin dito dahil maraming tao at ayoko sirain ng mga moment ng mga babae dito. Nang matapos kami sa pamimili ay naglakad na ulit kami pauwi. Sa susunod, huwag mo ipapakita ang mukha mo kapag pag-alagala ka dito. Sabi ko sa kanya. Baby, ang init na ng panahon pero mainit na ng ulo mo. Gusto mo ng ice cream? Hindi na ako bata para kumain ng ice cream. Huwag mo nga ako suhulan. Di naman ako bata. Saad ko sa kanya. Ikaw naman ang baby ko. Mahina sabi niya na halos hindi ko marinig. May sinasabi ka? Tanong ko. Wala po, baby.
Baby ko, sagot niya sa akin. Bilisan mo na nga maglakad. Ang bagal mo. Sabi ko sa kanya para takpan ang kilig na nararamdaman ko. Bigla na lang kasing kumabog na malakas ang dibdib ko. Hindi ito nagsalita at nakasunod lang ito sa likuran ko. Nakauwi kami sa bahay ng walang imikan. Mabuti na matandito na kayo. Salubong sa amin ni tita. Bakit po tita? Tanong ko dito. Aalis kasi ako. Tumawag sa akin ng kaibigan ko. Gabi na ako makakauwi. Sad nito habang inaayos ang bag na dadalhin nito. Sige po tita, ingat po kayo. Sad ko sa kanya. Nang makaalis na si tita, inayos ko muna ang mga pinamili ko. Hinugasan ko ito at itinabi sa refrigerator. Wala atang balak na umalis itong si Miguel kaya nagpasya na lang akong pumasok sa silid ng mga bata. Dahil sa busy ako sa trabaho, hindi ko nagaanong nalilinis sa mga silid namin. Nagpalit ako ng kobre kama at nilinis ko na rin ang buong paligid. Ngayon na free time ko ay ang dami kong ginawa. Bala kong isunod ang kwarto ko. Hinayaan ko lang si Miguel sa baba na mag-alaga ng mga bata. Maya-maya kasi darating na mga anak ko galing sa school. Sigurado ako na matutuwa sila kapag nakita nila si Miguel. Ngayon pa lang ay nakikita ko na ang ngiti ng dalawa kong anak. Hindi ko talaga maiwasan na manghinaya. Pero ano bang magagawa ko? Kausap ko sa sarili ko. Hindi ko na malaya ng oras. Naging abala kasi ako sa paglilinis sa mga silid namin. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mag-ama dahil hinayaan ko lang sila kanina. Paglabas ko'y bumaba kaagad ako. Nakita ko sila na natutulog sa sofa habang nasa bisig ni Miguel ang dalawang bata. Napangiti ako dahil komportable ang mga anak niya sa kanya kahit hindi nila alam na si Miguel ang daddy nila. Ganoon ba ako kabisi sa paglilinis at hindi ko sila naalala? Hindi ko tuloy maiwasang itanong sa sarili ko. Hinayaan ko na lang sila. Nakikita ko rin na parang puyat si Miguel. Pumunta ako sa kusina. Bala ko kasing ihanda ang mga rekado para sa hapunan namin. Palabas ako sa kusina nang may naririnig akong ingay. Dumating na pala ang mga bata at ngayon ay masayang nakikipagkwentuhan kay Miguel. Hay mga anak, nandito na pala kayo. Magpalit na muna kayo ng damit bago makapaglaro kay daddy nyo. Hindi pa naman siya uuwi. Sabi ko sa dalawa kong anak. Okay po mama. Sagot nila sa akin. Daddy, dito ka lang ha? Sabi pa ng mga ito kay Miguel. Of course, my princess. Nandito lang si daddy. Diba mama? Sagot niya sa mga bata pagkatapos ay nagtanong sa akin. Tumango na lang ako bilang sagot ko sa kanila. Yay! Masayang bulalas nila. Umakyat na ang mga bata sa silid nila para magpalit ng damit. Nang lumingon ako kay Miguel ay nakangiti ito sa akin. O bakit ka nakangiti dyan? Masungit na tanong ko sa kanya. Ang ganda mo baby. Misses ko. Masaya lang ako dahil pumayag ka na bumisita ko dito. Bagay sa'yo na maging Mrs. Bravo. Hirit na naman niya. Bahala ka nga dyan. Pagtataray ko sa kanya. Kapag siya talagang kausap ko, hindi ko maiwasang hindi mainis. Napapagod na nga ako magtaray sa kanya pero siya, todo ngiti pa rin sa akin. Nga pala, pangit. Dito ka na kumain. Dahil alam ko na gusto kong makasama ng mga bata. Sabi ko sa kanya habang nilalaro ko ang kambal. Grabe ka namang makapangit sa akin, misis ko. Sagot niya sa akin. Pangit ka naman talaga. Mas gwapo pa sa'yo si Jeff. Sabi ko habang hindi ko na malayan ang lumalabas na salita sa bibig ko. Natahimik ito at halatang nagpipigil lang ng galit niya. Bigla naman ako na konsensya pero binaliwala ko na lang. Nasabi ko na kasi. Ang bilis ng dalawang anak ko dahil nakabalik na kaagad sila. Mabilis silang umupo sa tabi ni Miguel. Napaiwas akong bigla dahil nahuli niya ako nakatingin sa kanila. Mga anak, behave kayo ha. Magluluto lang si mama. Paalala ko sa kanila. Opo mama. Sagot ng mga bata sa akin. Miguel, pwede ba naalagaan mo muna mga bata? Tanong ko sa kanya. Okay baby. Sagot niya sa akin. Mama, di ba love po ang tawag niyo kay daddy? Tanong sa akin ni Blair. Hindi ko napaghandaan ang tanong ng anak ko. Hindi ko tuloy alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Mabuti na lang at nandyan si Miguel para sumagot sa mga tanong nila. Gusto ko kasi yun ang itawag sa akin ni mama niyo. Paliwanag niya sa mga bata. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi na nagtanong ulit ang anak ko. Iniwan ko na sila sa sala at tumuloy ako sa kusina para magluto ng hapunan. Wala sa tita at mamaya pa uuwi. Nagsimula na ako magluto habang sila ay nandoon sa sala. Abala sa paglalaro ang kambal habang masayang nagkukwentuhan ng tatlo. Marami silang kwento sa daddy nila. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha nila. Narinig ko mula dito sa kusina ang lakas ng tawanan nila. Hindi ko napigilan ang maluha. Tahimik akong umiiyak habang nagluluto.
Tuwing nakikita ko at naririnig ko ang mga anak ko'y bumabalik sa akin ang lahat ng mga alaala na kasama namin siya. Pinunasan ko ang luha ko dahil hindi ko nais na makita nila akong umiiyak. Nang matapos na ako magluto, inayos ko na ang hapagkainan. Lumabas din ako para tawagan sila. Mga anak, kakain na tayo. Tawag ko sa kanila. Daddy, eat. Sabi ni Simon sa daddy niya. Tinawag mo kong daddy? Hindi makapaniwalang tanong nito. Daddy, eat. Sabi naman ni Samuel. Okay, babies. Sagot ni Miguel na hilam ang mga mata. Narinig siguro nilang atin nila na daddy ang tawag sa'yo. Sabi ko sa kanya dahil nakatingin ito ngayon sa akin. I'm happy, baby. Gusto ko na tawagin nila ako daddy. Saad niya sa akin. Okay. Naging tipid ang sagot ko sa kanya. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko. Kagaya kaninang tanghali ay siya ulit ang nagpakain sa isang kambal. Sabay kaming kumain. Naging masayang hapunan namin. Minsan lang naging ganito kasaya. Madalas kapag nandito si Jeff, nagiging maingay ang hapagkainan namin. Naisip ko tuloy siya. Kumusta na kaya yun? Hanggang ngayon hindi pa rin ito tumatawag sa akin. Siguro naging abala talaga ito sa trabaho niya. Naguhugas ako ng plato na may biglang yumakap sa akin. Bigla ako napatigil sa ginagawa ko na halos hindi ako makahinga ng maayos. Amoy pa lang ay alam ko na kung sino. Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? Pagalit na tanong ko. Hugging you. Maikling sagot niya. Alam ko. Narinig ko naman itong tumatawa. Ano ba, Miguel? Tumigil ka nga. Naguhugas ako at kapag hindi ka umalis dyan, baka maihampas ko ito sa'yo. Pagbabanta ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin at bagkos ay inamoy-amoy pa niya ang leeg ko. Ang bango mo, baby. Namiss ko to. Ang yakapin ka. Bulong niya sabay halik sa leeg ko. Tumigil ka nga, Miguel. Baka makita nila tayo. Inis na sabi ko sa kanya habang binibilisan ko ang paghuhugas ng mga plato. Hindi ko na kaya ang posisyon namin ngayon. Masyado kaming dikit sa isa't isa. Pakiusap naman, Miguel. Bitiwan mo na ako. Sabi ko sa kanya. Okay, baby. Sorry. Sabi niya bago umalis sa likuran ko. Nakahinga naman ako ng maluwag. Hindi ko siya nilingon. Tanging narinig ko ang yabag niya ipapalabas ng kusina. Inayos ko muna ang lahat bago ko asikasuhin ang kambal. Pagkatapos kong palitan ang kambal ay inilagay ko muna sila sa crib. Sinilip ko ang dalawa kong anak na ngayon ay naghahanda na sa pagtulog. Good night mga anak. Sabi ko sa kanila. Good night din po, Mama. Mama, pwede po ba na magbati na kayo ni Daddy? Sabi sa akin ng panganay ko. Matulog na kayo. Hayaan mo't mangyayari iyon. Sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako. Mahal na mahal ka po namin, Mama. Mahal ko din kayo. Sabi ko sabay halik sa pisngi nila. Inayos ko ang kumot nila bago ako lumabas. Pumasok na ako sa kwarto namin ng kambal. Nandoon si Miguel, nakaupo sa kama kasama ang kambal. Hindi ka pa ba uuwi? Anong oras na? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Pwede ba ako magstay pa ng konti? Mamaya na lang misis ko. Kahit 1 hour lang, pwede ba? Hingi niya ng permiso sa akin. Ikaw bahala. Tanging sagot ko sa kanya sabay pasok ko sa banyo para maligo. Shit, nakalimutan ko ang towel ko. Nanlaki ang mata ko nang ma-realize ko na wala pala akong dala na kahit na ano. Nataranta kasi ako at nagmamadaling pumasok dito sa banyo. Kahit ayoko ay wala akong choice kundi tawagin si Miguel para ipaabot ang tuwalya ko. Huminga muna ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob para tawagin siya. Miguel? Miguel? Yes, baby? Mabilis na sagot niya sa akin. Pwede mo bang iabot sa akin yung towel ko? Nakalimutan ko kanina. Nandiyan sa gilid ng cabinet ko. Okay, baby. Saglit at kukunin ko. Sagot niya sa akin. Baby, here. Sabi niya sabay abot ng towel. Okay, iabot mo lang ha. Huwag kang titingin. Pag tumingin ka, tutusukin ko yung mata mo. Pagbabanta ko sa kanya. Tawa ito ng tawa dahil sa sinabi ko sa kanya. Ano nakakatawa, pangit? Inis na tanong ko sa kanya. Wala, baby. Nahihiya ka pa sa akin, nakita ko na yan. Kabisado ko pa rin lahat ang nakatago dyan. Tumatawang saad niya sa akin. Hindi ko maiwasang mamula at mahiya sa mga pinagsasasabi niya. Pero syempre dapat hindi ko ipahalata sa boses ko. So, nakakatawa pala? Bastos mo talaga. Sabi ko sabay hablot sa kamay niya ng towel. Sa sobrang inis ko, inilakasan ko ang pagsara ng pintuan ng banyo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil may epekto pa rin sa akin ang mga sinabi niya. Nakakainis lang talaga. Gusto ko na siyang itaboy paalis.
Mukhang hindi magiging madali ang isang oras ko nito, lalo na't kasama ko si Miguel. Kanina pa ako dito sa loob ng banyo. Pinag-iisipan ko kung lalabas na ba ako dahil alam ko naman na nandito si Miguel. Pero dahil sa katangahan ko kaya nalalagay ako sa ganitong sitwasyon. Siguro wala na ito kaya lumabas na ako para makapagbihis na. Lumabas ako nakatapis lang. Nagulat pa ako dahil nandito pa si Miguel at tulog sa tabi ng mga bata. Dahan-dahan akong pumunta sa cabinet para kumuha ng damit ko. Dahil natutulog na si Miguel at sa tingin ko'y malalim na ang tulog niya kaya dito na lang siguro ako magbibihis. Tinanggal ko na ang towel sa katawan ko at isinuot ko ang bestida ko pero bago ko pang maibaba ang bestida ko ay may pumulupot na mga braso sa bewang ko. Nataranta ako dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung saan ang una kong tatakpan dahil wala pa akong suot na panloob.